muna natin itong isang balita na ito. Ayan, si De La Rosa, si Go. Ayan, so kasi wala nang laban yung PDP. PDP na lang, tinanggal na yung laban eh. So nag-anunsyo po sila ng kanilang pagtakbo sa 2025 election at tingnan pa natin yung iba pang mga pambato ng PDP laban para sa senador. Iboto natin lahat dyan. Inendorso ng PDP laban ang 4 nilang miyembro para sa pagkasenador sa 2025. Kabilang dyan ang aktor na si Philip Salvador. Posible rin daw tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, anong update dyan sa PDP laban? Bro, tama ka nga, pasabog ang mga inanunsyo sa gabing ito ng PDP dito sa Cebu City kung saan 4 ang inendorso ng partido para tumakbong senador sa 2025. Pinangunahan ni PDP Laban Chairman at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panunumpa ng mga bago nilang miyembro dito sa isang resort at casino sa Cebu City. And we are honored that you accuse PDP, the only political party in the country today. Itinapat yan sa 42nd anniversary ng partido na dinaluhan ng higit 1,000 nitong miyembro. Kabilang dyan sina Senators Senator Robin, ang Vice President Robin Padilla. Magandang gabi sa'yo. Padilla, Francis Tolentino, Bongo Uy, si Bato. Diyan ka pa pala? Kala ko wala ka na. Oh, by the way, kailan mo imbestigahan yung yung biggest drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas? Oh, hintayin namin yun, Bato de la Rosa. Senator Bongo, congratulations sa iyong napakaraming mga malasakit center. Wala kang utang sa Pilipino. Ang Pilipino ang may utang na loob sa'yo. De la Rosa, dito na rin inanunsyo ang muling pagtakbo sa Senado ni Tolentino, Go at De la Rosa. We expect all members of PDP to work hard for their re-election. Layon daw nilang tatlo ang mapanatili ang pwersa ng PDP sa Senado at mapalakas pa ito. Nagpahapyaw pa nga si De la Rosa sa mga posible pa nila makasamang tumakbo sa pagkasenador kabilang si dating Pangulong Duterte. I hope na sana the likes of We hope too, Senator Bato, na sana imbestigahan mo yung nangyari sa Batangas. Kuya Epi Salvador, madagdag yan sa atin para lalakas tayo doon. At saka, baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman pag hindi siya tinatamad. Agad namang tinanggap ng aktor si Philip Salvador. Ayan, idol ko yan, si Philip. Nako. Endorsement ng PDP para sa 2025 senatorial race. Ang tagal ko pong hinintay ito. Oy, grabe. Tinatanggap ko Hindi ka namin inaantay. po ang aking nominasyon para sa 220. 200? Ano ba talaga? Sa pag-speech pa lang, mali-mali na. Paano na pag nasa Senado na? Ano ba talaga? 220, 200? Ano ba talaga, Ipe? Ano, Ipe? Ano ba naman to, Ipe? Ngayon ka pala nag-i-speech, sablay na. Patay tayo dyan. Ikaw talaga, Ipe. Senator Bongo, sure na daw sa family. Galit ako kagabi. Hindi ako galit kagabi dyan. Pero tinan mo naman, mali-mali yung kanyang speech. Ulitin natin. Natanggap ko po ang aking nominasyon para sa 220, 2,000. Ano? 220, 200, 2,000? Ano ba talaga? Baka kinabahan lang. Paano kakabahan to? Artista to eh. Sa action lights, camera action niya. Hindi kinakabahan to. 25 senatorial election. Present din sa event ngayong gabi si Cebu City Mayor Michael Rama. Wala naman sa Cebu Governor Gwen Garcia na isang aktibong miyembro ng PDP laban. Paliwanag dyan. Totoo. Real talk tayo. Sino rito ang cringy, ang nandiri? Ako medyo nandiri ako doon. I mean, I know magkakaibigan sila. I know na totoong kaibigan si Ipe. Lagi yung kasama ni ni Robin, ni Bong Revilla, yan nila Batay nila Bongo, lagi nilang kasama yan. So I'm sure na totoong DDS yan. I am sure na nagmamahal din sa bayan yan. Pero sigurado ko na mas marami tayong mas matitino na pwede pang iboto kaysa kay Ipe. Yun lang ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na si Ipe walang magagawa sa bayan. Hindi ko sinasabi na si Ipe ay pahihirapan lang ang Pilipinas. Ang sinasabi ko is may mas marami pa pong deserving. Oo, wag nyo nang gawing retirement home or retirement house ang Senado.
pag wala na kayo sa pelikula, laos na kayo sa pelikula, at hindi kayo nakapag-ipon, kaya dikit kayo ng dikit sa mga politiko, huwag niyong gamitin retirement benefit, retirement plan, ang gamitin yung inyong kasikatan para tumakbo sa pamahalaan. Huwag naman po sana. Kaya, para lang sa akin yun para lang yun sa akin. Oo. Yung iba, pero pag wala ng iba, pwede na lang iboto. Kung wala ng iba, halimbawa siya na tumatakbo, kung siya na tumatakbo, iboto nyo na. Pero yun ang sinasabi natin na, kung puro kayo party-party dati, nung sikat kayo, hindi kayo nakaipon, hindi kayo, wala na kayong mga kapirahan ngayon, kaya dumidikit kayo sa mga politiko, huwag nyo naman gamitin yung Pilipinas, yung Senado, para bagong pagkakitaan ninyo. Mag-relax na kayo, magpahinga na lang kayo, ganun na lang gawin ninyo. Huwag na yung Senado. Ako hindi sabi ko naman sa inyo, para sa akin lang ito. Kayo, kung iboboto nyo yan, nasa sa inyo yan. Pero para sa akin, kung ako, baka hindi ko i-endorso kung ako kasi syempre artista na naman. Di ba? Buti sana kung makatsambahan natin ang kasing galing ni Robin Padilla yan. Di ba? Pero kung hindi, malaking problema yan kasi baka mamaya magkaroon na naman ng bagong asawa yan. Yari na naman tayo. Andiyan naman si sabi ni Hi H. Liza, boss, okay daw sipe, sabi ni Tatay Digong. Syempre nga, kasi nga, loyal yan sa kanya. Si Tatay Digong, syempre, loyal yan sa kanya sipe. DDS talaga yan, lihitimo talaga yan. Okay na lang, sumuporta na lang siya kay Bongo, Calabato, sa mga senador, okay na yun, sumuporta na lang siya. Pero yung magiging senador pa siya, para baguhin ng Pilipinas, para sa akin, hindi na dapat. Hindi na dapat. Kasi, kung nandiyan dyan si Miriam Defensor Santiago, yari kayo kay Miriam. Tinan nyo naman yung mga kalibre ng mga senador natin nun, di ba? Para sa akin na. Pero kung sa inyo, sa tingin ninyo, tamang tamang si iboto, tumakbo yan, iboto, okay lang din naman. Nasa inyo na rin yan. Pero ako lang, personally, I will not, pag nanalo yan, I will support him, pero ako, personally, kung tatakbo siya sa ngayon, hindi ko siya i-endorse. Kasi nga, feeling ko mas marami pa dyan na deserving na nasa Senado na mas makakagawa ng batas. Again, mga boss, ang trabaho po ng senador ay gumawa ng batas. So, para sa akin, dapat yung masa talaga. In fairness naman kay Pacquiao, kahit ganyan yan, tumutulong talaga yan. Si Tulfo, tumutulong yan. Si Robin Padilla, matapang yan. Talagang gusto niya ipagtanggol ang Pilipinas. Kaya kung makikita mo, naging mga okay sila sa mga posisyon nila. Si Ipe, wala pa tayong nababalitaan na pinagagawa nito na naging maganda sa buhay natin mga Pilipino sa bayan man lang wala akong alam. So, kung meron man, kung kausapin niya ako, Boss Dada, kasi balita ko, hindi mo daw ako kursonada, gusto ko sana magpakilala sa'yo, sabihin niya. Tapos, katulad ni Isko nun, ayaw namin kay Isko. Tapos, tinawag niya kami, guys, punta kayo dito, papakilala lang ako kung sino ako. Pagpunta namin doon, nakilala namin, maayos, ilang beses, pumunta kami, pinuntahan namin lahat ng mga projects na nagtanong-tanong kami sa mga tao, okay pala, di good, hindi ba? Ganun yun mga bossing. So kung halimbawa, tawag niya ako, sabihin niya, ano bang problema mo sa akin? Kasi ang problema ko po sa iyo, sir, dahil mong anak sa labas, dahil mong asawa, hindi ka nga loyal na asawa, paano ka magiging loyal sa Pilipinas? Di ba? Yun lang sasabihin ko sa kanya. Ngayon, sabihin niya sa akin, hindi, yun iba, yung babae yun Sexy yung mga yun, yung Pilipinas, hindi naman So, at least, sabi nga ni Emelita, bigyan ng chance, yung problema natin. Pag binigyan natin ng chance, lahat na bigyan natin ng chance. Kung binigyan mo ng chance si Ipe, bigyan mo na rin ng chance si Jokno. Bigyan mo na rin ng chance ulit sino pa ba yung mga tumatakbo senador na mga tulongges, si Barlariga doon, bigyan na rin natin ng chance. Bigyan na rin natin ng chance si basta lahat na bigyan natin ng chance, di ba? Lahat na. Wag lang yung mga kaalyado ni Duterte. Kasi bias tayo noon. So kung bibigyan natin ng chance yung isa, bigyan na natin ng chance lahat. Lahat ng mga tumatakbo ng mga artista, bigyan natin ng chance. Si Cesar Montano, tatakbo daw. Bigyan natin ng chance. Ganun ang gagawin natin. Si Boss Toyo, sabi nito, tatakbo. Di bigyan natin ng chance. Lahat na bigyan natin ng chance. Tama? Ganun yun. Sabi naman nito, di man nalo
Hindi, yan, si Aquino, bigyan ulit natin ng chance. Kasi lahat naman yan deserve a second, third, fourth chance. O, di ba? Kung ganun ang panuntunan natin sa buhay, bigyan natin ng chance, bigyan natin ng chance, bigyan natin ng chance, tapos tayo dyan. Ginagawa nating sugal yung, buhay ng mga Pilipino. Presidente ng partido. The mayor is Alam a niyo, solid gusto kong PDP. pilitin nyo na tumakbo? Si Art Tugadi, yun ang pilitin yung tumakbo. Art Tugadi, kung nanonood ka, tumakbo ka, kailangan ka ng mga Pilipino. Yan, pilitin nyo. Yung mga ayaw tumakbo na magagaling, pilitin nating tumakbo. Yung mga gustong tumakbo, para kumita ng pera, huwag natin yan. O, hindi ba? Tapos kapag ka nagka-leche-leche dahil kurakot, iiyak na naman tayo. Nung nakaraan, bigyan natin ng chance si Bongbong. Nung nanalo, binaliwala kayo. Ano na naman ang sasabihin nyo? Well, babawi tayong muli. O, tapos ngayon, tumatakbo, bigyan natin ng chance. Pati tayo dyan. Pag ganyan ang natin, pointless itong ginagawa nating advokasya. O, kung tayo mismo babali doon sa gusto nating mangyari na puros maaayos, magagaling yung ilagay natin dyan. Diba? So, si Art Tugade, ilagay natin. Si Panelo, ilagay ninyo. O kaya, kung gusto nyo naman bigyan ng chance lahat, patakbuhin natin si Janice Digamo, si Fritz Diaz, o diba? Bigyan natin lahat ng chance because everybody deserves a chance, o diba? Stalwart. The governor has been a PDP. But we do not blame the governor for not being with us. Maybe she is busy, so let's give her the benefit of the doubt. Natanong naman si De La Rosa tungkol sa mga naging banat ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi lang niya, Mahirap pakialam sa usapang babae. Ha? Mahirap makialam sa usapang babae? Sige. Galing ng mga senador natin, di ba? O, nakita nyo yung mga pinagsasabi ng mga senador natin. O, so, yun yung masasabi natin. But anyways, ganun talaga ang buhay. By the way, merong may sinasabi si PRD, pakita ko lang din po, may sinasabi si PRD sa mga tatakbo sa local government, kasi nag-speech siya dyan sa PDP Laban, anniversary yata ito. Ayan, panoorin natin tong kanyang sinasabi tungkol sa mga tatakbo sa local government. I do not mean to disrespect people who are now on the other side. Or who might go to the other side, basta ngayon. Alam ko kasi ang politika, project, pera. It's either because you are the mayor or governor, kung na tayo magbulahan, may pera ka. Even sa discretionary fund or contingent fund, milyon talaga yan. Kaya abulan ang mga tao na. That's what makes politics, among others, yung the prestige, the honor to be called governor, mayor, or president. Mainit talaga yan. Will it goes with privileges, kotse, walang accounting dito, may discretionary paragraph, depende kung yung board, yung members of the provincial board or city, kung kaya nila ibigay mong magbahi ka ng million after million, walang magtatanong. Sa totoo lang, walang pera yan. Cabinet member gano'n. Malayo yan sa lupa. And if you are corrupt in addition to sa opisina, yung project. Yan mismo yung sinabi ni PRD sa atin na kung ikaw ay isang tapat na magsisilpisyo sa gobyerno, walang pera sa gobyerno. Pero kung kurakot ka, yayamang ka talaga dahil nag-uumapaw ang pera. Ibig sabihin, kung aasa ka lang sa sweldo mo, talagang walang mangyayari sa buhay mo. Kung pera lang ang habol mo. Kaya ang gagawin ng mga ibang mga hayop na mga taga-gobyerno, ayan,
nangungurakot na lang sila sa pamahalaan. Kaya mo sinasabi ni PRD na kung kayo, tatakbo kayo na mayor, tatakbo kayo ng mga gobernador, tapos gusto nyong kumita, hindi kayo dapat tumakbo sa pamahalaan. Mag-private company kayo. Sahod kayo dyan mga 500,000 to 1 million per month. O, tinan mo si Jay Sonza, di ba? 1 million per month ang sinusweldo niya as a consultant. So, kung gusto mo, doon ka pumunta sa mga private companies, private sectors. Pero kung ikaw gusto mong tumulong sa bayan, paunlarin ang yung nasasakupan, bigyan ng trabaho ang mga tao, bigyan ng kaginhawaan ng kanilang buhay, peace of mind, peace of order, gusto mong improve, ayan, tumakbo ka sa kapangyarihan. Pero kung magnanakaw ka, parang awa mo na, huwag mo na kaming idamay. Napakaganda nitong sinabi ni PRRD dito, di ba? Ayan, mga bossing, naku po, nairaos natin yung ating live stream. Ngayong gabing ito, na kahit na tayo ay wala sa ating hindi proper, wala tayo sa ating studio, nairaos pa rin natin. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong gabi at nagpakulay talaga naman. Lagi kong kayong pasasalamatan. Walang katapusang pasasalamat mula sa aking puso at sa Banateros. Si Ann Harot, si Rosalinda Miranda, si Shelly Nishi, si Leonina Rix, si Teams Engcar, maraming salamat. Si Jennifer Zamora, na galit, Pinoy Dad 0811, maraming salamat sa iyong nakayanan. I highly appreciate it. Si Lulu, salamat sa iyong super sticker. Si Jean 22 Vlog sa Qatar, si Luz Viminda Espinosa, at syempre si Luisa Bustilla na talaga namang gigil na gigil, umatikabo at talagang pinaganda ang kulay ng ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating live stream, mga bossing, at sana